So magandang araw kabola, sa video na ito pag-uusapan natin ito mga news, balita, and interesting things about sa mga top names kabola mula nga po dito sa 2023 PBA draft, which is arguably one of the most interesting draft in a while, di ba? Napakadaming nangyari doon kabola na very interesting, mga nag-fall, mga nag-rise, di ba? So mga hindi pa nakasubscribe, pakipindot naman po yung subscription button. Let's start with this one. So, nagpasabog pala si Winston dun sa kanila pong tune-up game against the KBL team LJ Sagers kabola. Yung nagpahirap po sa Gilas kabola. Si Winston nakadami, 27.6 rebounds, 5 assists, 4 steals kabola. Ang pinaka gusto mong tutukan talaga yan, yung 4 steals, di ba? So, pinapakita kasi talaga niyan na pati sa depensa, pwede po itong si Winston kabola. At actually, that makes him, now, I think for me lang the most interesting player for me na ina-anticipate ko. Pero ang problema lang yun, hindi pa sila nakapag-lock ng kontrata when this video is being done kabola. Pero hoping na of course may kontrata po ito ng Converge, he can easily be their main guy kabola right away. Ganun po galing itong si Scottie Winston. Xavier Lucero naman po na number 5 pick ng Northport Batang Pier. Of course, we all know na ito po ay injured at mukhang klaro na maglalaro po siya sa second conference na. Yun na po yung earliest. Dito po sa Commissioner's Cup, huwag nyo na pong hanapin si Lucero kabola. Kaya naman ito yung rason, kaya sabi ko, okay lang sa akin na nag-fall siya sa number 5. Although napakadami, no? Yung nagsasabi na parang in a way, nag-fall siya out of the top 4. Pero sa paningin ko kasi, because of the injury kabola and his reliance on it, hindi masyadong fall yung pag-fall niya po sa Northport Batang Pier. Pero tanong ko dito ngayon, gaano kaya ito magtatagal, no? Dito po sa Northport Batang Pier. Knowing, di ba, history po ng Northport. Although alam naman natin ang Northport Batang Pier, actually napapatagal naman nila yung mga superstar nila sa kanilang team, di ba? Ang tagal ni Terence Romeo, Stanley Pringle, actually matagal din naman po siya noon sa Globalport / Northport kabola, di ba? So napapatagal nila. Pero dati yun, kasi kung maalala si Malonzo, di ba? I think wala pang isang taon, di ba? They traded him already. So, that can happen. Now, of course, Lucero, kahit pa injured yan, remember, Jeremiah Gray, di ba? Trade po siya na injured. So, anong taon kaya ito si Lucero na matitrade? Kasi, of course, wala pa namang sign po tayo nakikita na mag-iiba na po na ang ihip ng hangin patungkol po din sa Northport Batang Pier. Pwede sa akin, number 1 or most logical choice pa rin is next year kabola. Although of course it can happen this year kasi nangyari na kay Jeremiah Gray, pero sa palagay ko next year pa rin yan. Hihintayin pa rin nila na ito po ay maging healthy. And looking at it kasi halos lahat ng tatlong teams, yung Magnolia, yung Ginebra, yung San Miguel, they need a Lucero. So I think yung decision making process niyan, kung saan siya mapupunta, medyo matatagalan yan kabola. Sa palagay ko next year pa yan matitrade itong si Xavier Lucero. And then, of course, we have also the number 2 pick na nagulat ako in a way, di ba? Ang aga nila napapirmahan ng kontrata at hindi lang 1 year yung pinirmahan na kontrata ni David, no? It is 2 years kabola. And that makes Blackwater also a very interesting team to watch now, di ba? With the presence po of Christian David. Nagulat talaga ako, no? Nakadalawang taon pa talaga yung kontrata na napapirmahan nila sa kanila. Although that could be a sign na baka hindi rin ito magtatagal. Pero let's hope, no? Na magtagal siya. Kasi a lot of analysts that are excited about him, I'm in a way not one of them. I'm excited pero not as excited as the other insiders po dito po sa PBA kabola. And lastly, Luis Villegas po, yung number 3 pick. Kinumpira niya yung sarili niya kay Ranidel de Ocampo. Although nandun nga po yung combination po ng 3-point shooting kabola and then the size, pero still medyo magkaiba sila ng laruan Mayroon finesse itong si Villegas kabola, and then yung kanya pong depensa is more on the rim protection, while ito naman po si RDO is more on the one-on-one inside defense. Pero overall, I can see what he is trying to point out, which is yun nga, they are capable 3-point shooter. And of course, diba, ano pang mahihiling nito ni Coach Yengia kung maging next RDO nga ito, and I think he has the talent to do so. Kabola, ano sa palagay mo? Next RDO ba? Ito si Villegas? Comment lang po sa baba.